Amen. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Talagang kapag ang ating pong itataas ay ang ating pong Panginoon Jesus, ang kanya pong pangalan, tayo po ay makararamdam ng kakaibang lakas. Amen. Jesus in the mountain. Jesus in the street. Amen. So ibig sabihin dito, Jesus in my family. Saan man tayo naroroon, kasama natin si Jesus. Amen. Kasama natin ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya kapag ikaw po ay mukhang ampalaya, hindi mo kasama ang ating Panginoon. Amen. Biro mo, Jesus in the mountain, Jesus in the street, Jesus in my family, Jesus when we are in heaviness. Amen. We need Jesus. Amen. Isigaw po natin, we need Jesus. Amen. Praise God. Wala na po tayong hahanapin pa kapag ang ating pong Panginoon ang ating pong naging pag-asa. Amen. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Tayo po ngayon nasa last Sunday na po ng month. Amen. Next week po, May na po. Glory to God. Marami po tayong activities. Glory to God. Ang ating po mga ushers, sila po aakit na po sa bundok. At sa Aquator po, meron po tayong Women's Fellowship na ito po isasagawa na po sa pamamagitan po ng pag-swimming. Amen. Sino pa po ang hindi po nakakapagpalista? Magpalista na po kayo. Amen. Kasi ito po ay pagkasama-sama ng mga kababaihan. Wala po ditong lalaki, kaya pwede po kayo mag-open ng inyo pong nararamdaman. Amen. Sa bawat isa. Amen. So ito po ay maging kagalakan po, yung pong fellowship. Ito po ay kung saan ay kagalakan ng lahat ng mga kababaihan. Dahil ito po ay para pong i-celebrate na po dito yung May po kasi ito po ay Amen. Yan, Amen. Praise God. At ang mga katatayan mamaya, glory to God, hallelujah. Kaya i-enjoy po natin ang ating pong buhay. Glory to God sa pamamagitan po ng ating pong mga fellowship. At napakarami pong ministry na dapat po tayong samahan. Glory to God. Hallelujah. Sige po at ating pong muli, ating pong aalalahanin yung pong ilang linggo na nakaraan. Glory to God. So ito po ay ating pong saliksikin ang ating pong sarili. Doon ba sa loob po ng isang linggo na ating pong mga naging mensahe? Meron po ba tayo na kung saan ay natutunan? Meron pa tayong naisabuhay? Doon po sa first Sunday, ang ating pong naging topic po, we are chosen. Ang next week po, next Sunday po, ang naging topic po, we are the salt and the light. Glory to God. Ang pangatlo po, yung last po, yung po ating pong anniversary, we are called to grow in unity. Amen. Tanungin natin ang ating sarili, meron kayang naiwanan sa aking puso? Doon kaya sa mga aralin na ating pong anak kung saan ibinigay ng Panginoon sa mga lingkod ng Diyos, meron kaya tayong natututunan? Meron kaya tayong na isa sa buhay? Sapagkat ngayon tayo pimuli, meron po tayo na kung saan ay talakayin. Amen? Surrendered life. Amen. Glory to God. So, ating puntinyan po yung pong mga mensahe. Magkaroon po tayo ng 1 minuto na kung saan ay pakisiyasat sa ating pong buhay. Lord, meron po ba akong natutunan sa loob po ng isang buwan? May naisabuhay po ba ako doon po sa mga salita na aking narinig? Kami po'y pinili. Kami po ay isa pong ibinilang mo na kung saan ay isa pong chosen generation, a holy nation, a peculiar people. Meron kaya kaming natutunan dito na bilang kami po'y tinawag mo't pinili. Ito po kaya ay amin pong naisa sa buhay na bilang kami po'y pinili mo. Kung saan na talagang kailangan na makita po rin sa atin na tayo po ay nagsisilbi bang isang asin at ilaw ng sanlibutan ito. So, ibig sabihin doon po sa mga topic na nakaraan, kinakailangan na maramdaman po natin na totoo bang kasama pa namin ng Diyos. Dahil kung kasama natin ang Panginoon, nakikita na sa ating buhay ang bawat salita ng ating pong Panginoon. At napakahalaga po sa ating pong pang-araw-araw na buhay, kinakailangan tayo po'y manatili sa ating pong Panginoon. Amen? Upang maihanda po tayo sa araw ng Kanya pong pagbabalik. At ito po yung pong ating pong inaasahan. Na bagamat tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri po ng tiisin, kapag naalala po natin ang salita ng ating pong Panginoon, tayo po'y magiging malakas at magiging matatag.
We are called to grow in unity. Kaya kung tayo po'y tinawag, ang layo ng ating Panginoon, tayo po ay kung saan ay mag-mature sa ating pong buhay pananampalataya at ito po'y makikita kung tayo po'y nagkakaisa. Amen. Nakita po sa atin yung buhay ng ating pong Panginoon. At ngayon po na kung saan na tayo po ay nasa panghuling linggo, ang ating pong magiging talakayan ngayon, glory to God, ito po'y tumatalakay sa surrendered life. Amen. So sige po, atin pong buksan po at tayo po ay maaga po matatapos dahil meron po tayong graduation. Glory to God. Hallelujah. So, pag-pray niyo po lang ako. Hallelujah. Ay, yung mga intercessor dyan. Glory to God. Hallelujah. Kailangan matapos po ako ng 11:45. Ayan, tama po, 11. Glory to God. Amen. Kung meron po diyang mag-ano ng time. Hallelujah. Amen. Boses po ni Brother Bernard ang aking pong timer. The surrendered life. Ating pong basahin po ang aklat po ng Romans 12:1-2. Ayan. Glory to God. Sige po. Praise the Lord. Romans 12:1-2. Amen. Hallelujah, Lord God. Pakipost po yung Romans 12:1-2. Then bago po yung literal at spiritual. Hallelujah. Praise the Lord. Romans 12:1-2. 1, 2. Ayan. Praise God. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po natin basahin po. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat natin pagsamba sa ating pong Panginoon. Verse 2, glory to God, hallelujah. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Di po tayo po pumikit at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. O Diyos na dakila, tapat at mabuti. Panginoon, muli, salamat po sa mga salita mo. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami po'y naniniwala, dakilang Ama, mula simula hanggang katapusan na ito, kasama po namin ang presensya ng iyong pong banal na Espiritu. Kahit dalangin po namin, samahan niyo po kami, dakilang Ama. At tanging ang akin po lamang hangarin, dakilang Ama. Ang bawat salita mo po, dakilang Diyos, ito po'y matanggap ng bawat isa upang kami po'y lumago sa aming pong pananampalataya. Upang kami po, O Diyos, ay maghandog ng aming pong buhay sa iyo pong paanan, dakilang Ama. Kaya Lord, maraming pong salamat po sa iyo, Holy Spirit. Ikaw po ang aming pong inaasahan na siya po magiging namin tagapagturo, tagapagpaalala ng iyong pong mga salita at ang kapahayagan ay dadaloy sa aming pong kalagitnaan upang sa aming pong pagkasama-sama, aalis kami sa lugar na ito. Nadala po namin ang mga pagkapala na buhat sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, samahan niyo po kami mula simula hanggang katapusan. Tanging ikaw po lamang ang maitaas, maparangalan, madakila, maluwalhati sa aming pong buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. So napakabuti po ng ating pong Panginoon. Bago ko po talakayin po kung saan ito pong the surrendered life o yung pong pagkusuko ng buhay. Akin muna pong dadaanan po lamang o akin po lamang i-share bago po ito pong Romans 12:1-2. Ito pong Romans 11, ito po ay kasaysayan po ng mga Israelita na kung saan ibinaling ng ating pong Panginoon ang kanya pong, ibig sabihin yung kanya pong lingap sa mga Israelita. At tayo po yung kanya pong nilingap, tayo po mga Gentiles. Tayo po na mga Gentiles, tayo po yung kung saan ay walang pagkakakilala sa ating pong Panginoon. Pero dahil ang ating pong Panginoon ay napuot sa mga Israelita, kaya po tayo nalingap. Dahil ang mga Israelita ay sobra pong matitigas ang ulo. Kaya ang ginawa po ng ating pong Panginoon, inilingap niya ang kanyang pagmamahal sa atin po na mga hintil.
Kaya kung atin pong titingnan, na dito po ay tayo po ay ilalintulad sa isa pong sanga. Ang isa pong sanga na kung saan tayo po ay dati na kung saan hiwalay tayo sa ating Panginoon. Pero ang ginawa niya, tayo po inihukpong sa puno na walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Na tayo pong walang pagkakakilala sa ating pong Panginoon, inihukpong po tayo. Kaya tayo po ay ibinilang sa mga kinahabagan. Kaya kung ating pong titingnan na ito pong topic na ito po yung magpapakita po na bakit po kinakailangan na tayo po ay magkaroon ng surrendered life. Bakit kinakailangan na kung saan ay ating pong ihandog ang ating pong buhay bilang isang handog na banal at kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Dahil pinauunawa po dito ni Apostol Pablo na tayo nilingap lang. Kapag sinabing nilingap lang, tayo po kinahabagan lang, hindi po tayo karapat-dapat. Pero ipinakita ng ating pong Panginoon sa atin yung pong kanyang pong habag. Kaya kung ang mga Israelita na kung saan ay kanya pong pinili at tinawag, ibinaling ng Panginoon sa atin na mga hintil, gaano pa kaya tayo kung tayo po hindi susunod sa ating pong Panginoon? So ibig sabihin ay pinakikita po ng ating pong Diyos dito. Kaya ipinaaalala po ni Apostol Pablo ang ating pong buhay na kung saan ay atin pong i-offer sa ating pong Panginoon. Magkaroon po tayo ng surrendered life. Ano po ba yung ibig sabihin ng surrendered life? Glory to God, hallelujah. Paki-post nga po. Glory to God. So ano po raw ang ibig sabihin po ng surrendered life o surrender? So ang sabi po niya, the surrendered life is the act of giving back to Jesus. The life He granted you is relinquishing control, rights, power, direction, all things you do, and say it totally resigning your life over to His hands to do with you as He pleases. So atin po ito na kung saan ay tatagalugin. Ang sabi ito po ay spiritual na kung saan ay pinakikita, yung puro mga nagsuko ng buhay sa ating pong Panginoon, ito po ay isa pong pagkapakita na yung ating pong buhay, ito po ay act of giving back to Jesus. Kapag sinabing act of giving back to Jesus, ibig sabihin, tayo po nagsusurrender sa ating pong Panginoon, ating pong ipinakikita na bilang pagtanaw po natin ang kilalang utang na loob sa ating pong Panginoon, ito po'y ating pong isagawa. Na kung saan yung ating pong buhay, ating pong totally isurrender sa ating pong Panginoon. Yung nga pong unang sinabi ko po, na kung saan tayo po ay kinahabagan ng ating pong Panginoon. Hindi po tayo karapat-dapat, pero po tayo kinahabagan ng ating pong Panginoon. Nilingap po tayo ng ating pong Diyos. Kaya dito, ang pakiusap dito, Apostol Pablo, alang-alang sa kanya pong masaganang habag. Amen? I-surrender natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. At ang sabi rito, yung pag-surrender po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon, ipinakikita po rito kapag sinabing relinquishing, ibig sabihin, kung saan ipinauubayan natin sa ating pong Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng kontrol sa ating pong buhay. Glory to God. Nagkakaroon po tayo ng kapangyarihan. Meron po tayong karapatan na kung saan ipinakikita yung mga bagay na ating pong ginagawa. Ito po ay kung saan nilagay po natin pagbabalik sa ating pong Panginoon. Pagbabalik ng kilalang utang na loob sa ating Panginoon na kung saan yung ating pong buhay, mai-surrender po ito ng buong buo. Yung karapatan po ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay, kinakailangan ito po'y ating pong maibigay. Yung kontrol ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay, kinakailangan maibalik po natin. Sa papaanong pong paraan, kinakailangan ng ating pong buhay, ito po'y ating pong maihandog sa ating pong Panginoon na isang banal at kalugod-lugod sa ating Diyos. Na ito yung ating pong magiging best offering. Hindi po lamang yung kung saan yung pong ating best offering ay yung pong ating pong pananalapi. Number 1 po yung pong ating pong buhay na kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. So meron pong spiritual, ito po yung spiritual na surrendering. At ang literal surrender, sabi nito, surrender means to give up something to another person. So ibig sabihin yung pag-surrender, ibig sabihin, tayo po yung nagsusurrender sa isang tao. O tayo po nagpapasakop sa isang tao. Tayo po nagpapasubmit sa isang pong tao. Pero po dito, mas the best ang ating pong gagawin. Tayo po magsusurrender sa isang hari na mga hari, sa Diyos na buhay, sa Diyos na makapangyarihan,
sa Diyos na punong-puno ng habag, sa Diyos na nagpapala, sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa, sa Diyos na nagbabago ng buhay, sa Diyos na kung saan ay nagbibigay ng kapangyarihan para maranasan po natin ang pinagpalang buhay. Kaya umasa tayo pinag-surrender sa ating pong Panginoon, meron po tayong mararanasan na kakaiba na buhat sa ating pong Panginoon. At ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Yung ating pong buhay, maibigay po natin sa Kanya. Maihandog. Kapag sinabi na banal, kalugod-lugod, ibig sabihin, walang batik, dungis ng kasalanan. Nakalulugod sa ating pong Panginoon. Kapag sinabing nakalulugod sa ating pong Panginoon, ibig sabihin tayo po ay nagiging holy. Amen? Yung ating pong buhay na napakarumi, magbuhat ang tawagin po tayo ng ating pong Panginoon. Tayo po'y unti-unting pinabanal ng ating pong Panginoon. At kung ito po ay ating pong patuloy na magagawa, makikita nga po na totoo na hindi po nagkamali ang ating pong Panginoon sa pagkakapili po sa atin. Ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Lagi po nating iisipin na tayo po ay merong isang buhay na handog. Kinakailangan na ang ating pong buhay ay nakalulugod sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi nga po rito, yung pong totally surrendered, yung kung saan yung po bang ang ating pong buhay ay lagi pong nakalaan sa ating pong Panginoon, na kung wala ang Diyos sa ating pong buhay, wala po tayong magagawa. Amen. Ito po yung pong dapat po na maging ating pong mentalidad. Kapag ito po yung pong laman ng ating pong isip at ang ating pong puso, walang bagay na mahirap sa ating pong Panginoon. Call Jesus. Kapag tayo po'y naandoon po sa kung saan ay labanan sa ating pong buhay, tumawag ka lang sa Panginoon at ang lahat ng tumatawag sa ating pong Panginoon ay maliligtas. Amen po. So ating pong tinya na kung saan na, paano ba tayo makapagsusuko ng ating pong buhay kay Kristo? Dahil sabi nga po dito sa verse 1 na Romans 12, glory to God, kung ating po itong iisa-isahin, sabi nga, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. So ibig sabihin dito po si Apostol Pablo ay nakikiusap kanino? Sa atin pong lahat. Ano po raman dapat po nating gawain? Nakikiusap si Apostol Pablo na ihandog ninyo, ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang isang handog na buhay. Kapag sinabing isang handog na buhay, ibig sabihin, ang nakikita sa ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat dati tayo patay, wala tayong pagkakakilala sa ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan yung ating pong buhay, ihandog natin na isang buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Ito po yung nais po ng ating pong Panginoon na kung saan ay ating pong maisagawa. Isang buhay, banal, nakalulugod sa ating pong Panginoon. Bakit po kaya ito yung nais ng ating pong Panginoon? Sapagkat totoo sa ating pong buhay, marami po tayong pagdadaanan. Pero kung ang ating pong buhay ay nakalulugod sa ating pong Panginoon, walang bagay na mahirap sa ating Diyos. Walang bagay tayo na kung saan ay ating pong ikalulungkot kapag hindi po natin ito nakakamit. Kapag meron kang hinihingi sa ating pong Panginoon na hindi mo makamit-kamit, ibig sabihin, may kulang pa. Amen. At ito ang nais po ng ating pong Panginoon. Kaya nais niya na ang ating pong buhay ay maihandog sa Diyos ng buhay, banal at kalugod-lugod upang anuman yung mga bagay na nais natin sa ating pong Panginoon, ito po'y maipagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. So tingnan po natin, paano tayo makapagsusuko ng ating buhay kay Kristo? Alalahanin ang buhay na, glory to God, alalahanin ang habag ng Diyos. Glory to God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Alalahanin ang habag ng Diyos. Ating punti niya sa aklat po ng Efeso 2, 4 and 6. Na ipinakikita po rito, para po tayo po'y makapagsuko ng buhay po natin sa ating pong Panginoon, kinakailangan lagi po nating iisipin
na tayo po'y isa sa kinahabagan ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Efeso 2:4-6? Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Praise God, hallelujah. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noon tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Praise God. So ipinakikita po rito ni Apostol Pablo na tayo po'y kinahabagan ng ating pong Panginoon. Na kung saan dito ipinakita ng ating pong Panginoon o ng ating pong kapatid si Apostol Pablo, alang-alang sa kanya pong masaganang habag, na dati tayo'y patay. Amen. Tayo po'y patay. Pero ang ginawa ng ating pong Panginoon, dahil sa kanya pong masaganang habag, binuhay tayo. Ano po yung ibig sabihin dito ng binuhay? Binigyan ng kabuluhan ang ating pong buhay. Dati tayo patapo na, pero ginawa ng ating pong Panginoon, dahil sa kanyang napakasaganang habag, tayo po ay nilingap. Tayo po'y pinili at tinawag upang makaranas ng kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon dahil sa kanya pong pag-ibig. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. So ano po ang nais ng ating pong Panginoon? Kaya tayo po'y kanyang pinili, tayo po'y kinahabagan. Ang kanyang nais, sa kanya pong pagbabalik, tayo pong lahat ay makaranas ng kanya pong kaluwalhatian. Makaranas po tayo ng kanya pong pangako na buhay na walang hanggan. Maaari sa buhay ng mga tao, masasabi nila, ano ba itong buhay na walang hanggan? Sapagkat totoo tayo pong lahat ay tinawag ng ating pong Panginoon. Ito ang kanya pong pangako na hindi niya pwedeng baguhin. Pero bago po natin ito makamit, lagi po na kung saan meron po tayo na part. Kaya dito ipinakikita at ipinaaalala po dito ng ating pong Panginoon. Glory to God, tayo po ay kinahabagan lang ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po'y tatalikod pa, kung hindi natin pahahalagahan yung buhay na ibinigay ng Panginoon para po sa atin, maligtas lang po tayo, wala na po magagawa ang ating pong Panginoon. Kaya po nagpapaalala po dito si Apostol Pablo, ipinaalala sa mga tiga-Epeso na huwag niyong kaligtaan na kayo lamang ay kinahabagan ng ating Panginoon. Huwag niyong kaligtaan na ang Diyos ay may magandang layunin. Bakit kayo pinili at tinawag? Ang inyong buhay na patay, ang inyong buhay na makasalanan, ngayon kayo nakararanas ng walang hanggang kaluwalhatian. Dahil kanino? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Walang sino man na nagbuwis ng buhay para sa kanya lang sarili. Ang ating Panginoong Jesus nagbuwis ng buhay para sa ating lahat. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Nais niya sa anumang kaparaanan, ipaabot ang kanya pong pag-ibig. Kaya sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating pong Panginoon, inilalaan tayo sa isang pinagpalang buhay. Amen. Sapagkat dito sa lupa, ang dami mong mararanasan. Dito sa lupa, iba't ibang uri ng trahedya. Pero ang ating Panginoon nangangako, yung eternal life na ipinangako ng ating pong Panginoon, ito yung nais niya na maranasan na tayo'y makasama ng ating pong Panginoon doon sa kalangitan. Amen. Hallelujah, Lord God. So, ating pong alalahanin, glory to God, yung habag ng ating pong Panginoon. Pangalawa, ialay natin ang ating buhay sa Diyos. So, ibig sabihin, kinakailangan, maialay natin ang ating pong buhay. Pagkagising pa lang natin sa umaga, ialay na natin ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating pong buhay sa ibabaw po ng lupa, ang daming mga tukso, ang daming pagsubok. Kaya pagkagising mo pa lamang sa umaga, magpuri ka na, sumamba ka na sa ating Panginoon, ialay mo ang ating pong buhay. Amen. At mararanasan mo ang pagsama ng ating pong Panginoon. Ano po yung sabi niya po sa aklat po ng 2 Timothy 2:21? Ang sino mang lumayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Praise God. Sino kaya yung tinutukoy dito
na kung saan karapat dapat gamitin ng may-ari. Amen. Sino po tinutukoy ng may-ari? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat tayo po'y pag-aari ng ating pong Panginoon. Tayo po'y binayaran ng kanyang banal na dugo. Yung kanyang buhay na kung saan ay walang batik, dungis ng kasalanan. Ito ang ginawang pambayad ng ating pong Panginoon. At ang sabi rito, glory to God, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Kapag sinabi sisidlang natatangi, tayo gagamitin ng ating pong Panginoon na nakikita at karapat-dapat na tayo ang magdala ng magandang balita. Sapagkat ito ang layunin ng ating pong Panginoon na tayong lahat na kanyang binayaran ng kanyang banal na dugo ay gamitin sa pagliligtas ng kaluluwa. Kung tayo po'y magiging isang karapat-dapat, malinis at banal sa harap ng ating pong Panginoon, makikita po natin na tayo po'y gagamitin na kung saan ang ating pong Panginoon. Saan po tayo gagamitin? Sa lahat ng mabuting gawain. Ano po yung tinutukoy na mabuting gawain? Amen. Ang mabuting gawain, ito po ay kung saan na tayo po ay dapat makita po sa atin yung pag-ibig, yung katapatan, yung pagiging mahinahon, yung karapat-dapat, upang kung tayo mag-share na salita ng ating pong Panginoon, magiging katanggap-tanggap ang ating Panginoon. Bakit? Nakikita sa ating pong buhay. Sapagkat totoo, mahirap po mag-share ng Word of God. Mahirap po magligtas ng kaluluwa. Pero tayo po'y ini-encourage ng ating pong Panginoon. Magsilbi po tayong isang mabuti o karapat-dapat na sisidlan. Amen? Na makita sa atin ang ating pong Panginoon. Na hindi ka pa nagsasalita, kitang-kita na sa iyong aura na totoong ang Diyos ay kasama mo sa buhay mo. Na totoo ang banal na Espiritu ay nag-uumapaw at nagkakaroon ka ng boldness na may pangaral ang mabuting balita ng ating pong Panginoon. Amen. Yan po yung nais na ipaunawa po dito ni Apostol Pablo na kung saan na tayo po ay maging isang sisidlan. Amen. Isang mabuting sisidlan na karapat-dapat gamitin ng may-ari. Amen. At ang tinutukoy ditong may-ari sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siyang pumili at tumawag sa atin na nagbigay ng buhay para lamang tayo ay maligtas. Kaya ialay natin ang ating buhay sa Diyos. Amen. Letter A, ano po ang tinutukoy? Kalimutan ang sarili. Para maialay po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Amen. Self-denial. Kinakailangan kalimutan natin ang ating pong sarili. Ano po yung ibig sabihin ng kalimutan ng ating sarili? Ibig sabihin ba dito, yung hindi mo na aayusin ang buhay mo, hindi ka na magsusuklay? Amen. Hindi ka na magsusuot na magagandang kasuotan? Sapagkat ang tinutukoy dito na self-denial, yung pansarili mo, kalimutan mo muna. Kung meron kang dapat gawain para sa ating pong Panginoon, ito muna ang maging number 1. Glory to God. Sapagkat tayo po'y binigyan ng 24 hours ng ating pong Panginoon. Amen. Ano po yung tinutukoy po dito? Ano po yung self-denial? Yung sinabi po sa aklat po ng Lucas 9:23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino man nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Amen. Upang maialay po natin ang ating pong buhay, itakwil natin ang ating pong sarili. Ano po yung dapat itakwil dito? Kalimutan mo yung sarili mo? Pabayaan mo na, hindi mo na pakainin ang sarili mo? Ang ibig sabihin po kapag sinabing itakwil ang iyong pong sarili, anuman yung mga masasama mong ugali, itakwil mo na yan. Alisin mo na yan. Amen? Itapon mo na yan. Yung lahat na nasa sarili mo na nagpapahirap sa iyo, iwaksi mo na yan. Meron kang galit, meron kang puot, meron ka na kung saan ay mga dinadala na mga iba't ibang uri ng isipin. Yung pag-iisip mo na masama sa kapwa mo, itakwil mo na yan. May wag mo na yung alagaan. Itakwil mo na yan sa buhay mo. At ang makikita sa iyo ay si Kristo. Kung nais mo maging alagad ng ating pong Panginoon, yan ang ating pong dapat gawain. Amen? Sapagkat kapag itinakwil na po natin ang ating pong sarili, ang makikita na po sa atin ay si Kristo. Amen. Ang makikita po na sa atin ay ang kalugod-lugod nating buhay. Araw-araw, hindi po lamang ngayon.
Hindi po lamang ako sa kapag ikay nakagawa na mabuti, bukas baliwala na. Kapag ikay nagagalit na kinabukasan, hindi. Nagawa ko na yan. Ang sabi ng Panginoon, araw-araw. Araw-araw magpatawad ka. Araw-araw kalimutan mo na yung galit mo. Araw-araw alisin mo na yung masama mong isipan. At makikita mo, maiaalay mo na ang iyong buhay sa ating pong Panginoon. Amen. Napakasarap po kapag tayo pinakakasunod sa ating pong Panginoon. Napakasarap pong maramdaman sa ating pong buhay na tayo'y sinasamahan ng ating pong Panginoon. Glory to God. At makikita mo, sa pagpupuri mo pa lamang, mararamdaman mo na ang presensya ng ating pong Panginoon. Sa pag-awit mo pa lamang sa Panginoon, sa pagkagising mo pa lamang sa ating pong Panginoon, wala ka nang gagawin kundi magpasalamat, magpuri. Lord, salamat sa panibagong buhay. Letter B. Pagsasakripisyo. Self-sacrifice. Amen. Ano po sabi sa aklat po ng Efeso 4, 1-3? Glory to God. Self-sacrifice, pagsasakripisyo. Kinakailangan tayo pumisakripisyo. Amen. Ano po sabi niya sa aklat po ng Efeso 4? Ayan. Kahit ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Number 2. Hallelujah, Lord God. Verse 2. Dire-diretso lang po. Hanggang 3 po yan. Hallelujah. Praise God. Verse 2. Praise the Lord. Ang sabi po, kaya maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong manatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nabubuklod sa inyo. So ibig sabihin, ipinakikita po rito. Kapag tayo po ay merong self-sacrifice, kapag tayo po ay merong pong buong puso na pagkasakripisyo, alang-alang sa ating pong Panginoon, kinakailangan na kung saan na ang pakikiusap dito ni Apostol Pablo, mamuhay kayo ng nararapat bilang tinawag ng ating pong Panginoon. Kapag sinabing bilang nararapat, kapag sinabing nararapat, kung ano po yung hinihingi ng ating pong Panginoon, ito po yung dapat makita po sa atin. Dahil tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon, ang tumawag sa atin, kinakailangan tayo po'y maging kamukha ng ating pong Panginoon. Kinakailangan makita po sa atin po ang buhay ng ating pong Panginoon sa papaano pong paraan? Sa pagiging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Glory to God. Hallelujah, Lord God. So makikita po natin, kapag ang isa pong tao ay mapagmahal, mahinahon, mapagtyaga, ibig sabihin, ito ay merong sakripisyo. Minsan yung tao na kung saan ay ilang beses mo na kung saan ay inuunawa, minamahal, pero dahil ikaw ay may kahinahunan, ayaw mong manumbat. Kinokontrol mo ang iyong sarili. And that is sacrifice. Kapag tayo po sa alam natin na tayo po ay argabyado na, alam po natin na kung saan ay para bang ito'y namumuro na, pero ginagawa mo, kinokontrol mo ang iyong sarili, alang-alang sa ating Panginoon na makita sa ating buhay na totoo bilang ako'y tinawag at pinili ng ating Panginoon, makita sa akin yung totoo na ako'y isang tunay na born again. Amen. Kapag nakita po sa ating pong buhay yung kainahunan, yung pag-ibig, yung katapatan, at namumuhay tayo ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon, totoo nga na ikaw po'y nag-alay na ng buhay sa ating pong Panginoon. At yan po yung ating magagawa kung tayo po ay lagi po na kung saan ay puspos ng banal na Espiritu. Sapagkat totoong napakahirap pong umunawa ng taong di kauna-unawa. Pero kung ikaw ay punong-puno ng pag-ibig, makikita mo, totoo po pala, ang hindi mo kayang gawain, magagawa mo. Bakit? Sapagkat ang sabi po ng ating pong Panginoon, sa tao mahirap, pero sa Diyos, walang bagay na mahirap. Amen. Praise God. Letter C. May kabanalan. So, ibig sabihin ng ating pong buhay na ipinakikitan tayo po'y suko sa ating pong Panginoon, meron po tayong holiness.
Amen. Ating puntin ng 1 Peter 2:11 and 12. Glory to God. Mga minamahal, nakikiusap ako sa iyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman. Nakikidigma sa inyong mga sarili. Praise God. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Amen. Kaya ito po ipinauunawa. Bilang tayo po ay kung saan na pinili ng ating pong Panginoon. Ang pakiusap po ni Apostol Pablo, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil. Sino po yung mga hintil na tinutukoy? Yung walang mga pagkakakilala sa ating pong Panginoon. Yan pong mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon, yan pa yung laging umuusik sa atin. Yan pa yung laging nagsasabi na yan ba yung mga born again? Hindi totoo, mga born again yan. Yan mga born again na yan, yung mga praise the Lord na yan, hindi totoo yan. Sapagkat hindi totoo yung kalan Diyos. Glory to God. Bakit po tayo mapararatangan ng ganoon kung may nakikita po sa ating pangit? Pero kung tayo po'y lumalayo sa kasalanan, kung tayo po ay kung saan namumuhay ayon sa mabubuting gawa ng ating pong Panginoon, sila din ay makakakilala sa ating Panginoon. Sila rin ay magpupuri sa ating Diyos na itong tao na aking nilalait, pagdating pala ng araw, siya pala yung tutulong sa akin. Ano ang makikita sa atin? Yung mabubuting gawa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat habang tayo pinabubuhay, ang ating pong lalarawan lagi ang ating pong Panginoon. Lagi sa Kanya po tayo kukuha ng lakas. Lagi tayo sa Diyos aasa. Kapag tayo sa Diyos umasa, ang iyong pag-asa ay buong buo at mararanasan mo ang pangako ng ating pong Panginoon. Sapagkat totoo, lagi po tayo may labanan. Pero kapag tayo sa Diyos umasa, Lord, kung sa akin po lamang, hindi ko kayang patawarin ang taong yan. Lord, kung sa akin lamang, hindi pwedeng kalimutan yung ginawang masama. Pero dahil sa ikaw ang tumawag at pumili sa amin, upang makita sa amin ang iyong buhay, upang kami ay mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo pong harapan. Ito, O Diyos, ang aming pong alay sa iyo, yung makita ang aming pong buhay na kalugod-lugod at hindi ka nagkamali ng pagkakapili sa amin. Amen? Ano po sabi sa akin po na Romans 6:13? Glory to God, hallelujah. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At inihandog niyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Praise God. So ibig sabihin, tayo po'y nasa ilalim na ng kapangyarihan po ng ating pong Panginoon. At hindi na po makita po sa atin yung kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na po makita sa atin yung ating pong mga dating buhay. Yung ating katawan, wag po natin ipagamit sa gawa ng kadiliman. At ang ating pong katawan sa halip, ipagamit natin ito sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Ipasakop natin ito sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. So alam natin pag sinabing namatay na tayo sa kasalanan. At binuhay na tayo na nakahukpong sa ating pong Panginoon. At ito yung atin dapat ihandog sa ating pong Panginoon bilang kasangkapan sa kabutihan. Kaya tayo pong lahat dito, gamit po tayo. Kaya po tayo pinili ng ating pong Panginoon upang magamit tayo sa kabutihan at makita nila na totoo si Kristo nga ang buhay ng mga taong ito. Si Kristo nga ang kanilang isinasagawa. Si Kristo nga ang kanilang tatay na tumawag at pumili sa kanila. Amen? Sapagkat ito ang nais ng ating pong Panginoon. Ihandog natin ang ating pong buhay sa ating pong Diyos. Ano po ang verse? Sabi po sa verse 16 ng Romans 6, glory to God. Verse 16. Praise God, hallelujah. Hindi ba niyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. So ibig sabihin, ipinakikita, kung kanino po kayo nagpapasakop, yun ang magiging kayo.
Kaya kapag kayo nagpapasakop sa atin pong Panginoon, ang makikita po sa atin ay ang Panginoon. Pero kapag tayo ay nagpapasakop sa kasalanan, ang makikita sa atin ay ang gawa ng dyablo. Kaya dapat tayo magpasakop sa ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat tayo minsan pang pinatawad ng ating pong Panginoon. Sa pagsunod sa ating pong Panginoon, ang ating pong mararanasan ay ang matuwid na buhay. Kaya kapag tayo sumusunod sa ating pong Panginoon, ang makikita sa atin ay yung buhay na karapat-dapat na kung saan ay pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Kaya ang ating pong gawain, tayo po'y pasakop sa ating pong Panginoon. Hindi po sa gawa po ng kadiliman. Sapagkat kapag ang kadiliman po ang ating pong lalakaran, ito po ay hahantong sa kamatayan. Pero kung ang ating pong lalakaran ay ang matuwid na pamumuhay, ito po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? Ano po sabi sa verse 19? Praise God. Gumamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong ipinailalim ninyo nung una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, isukon nyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. Amen? Isuko niya ang inyong mga sarili para sa banal na layunin ng ating pong Panginoon. So ipinakikita rito, maaaring meron pang hindi pa nagsusuko ng buong buhay. Baka meron pa ditong nagbibisyo. Baka meron pa ditong namumuhay doon sa kadiliman. Baka meron pa dito na hindi pa makalimot sa nakaraan. At dito ipinakikita ng ating pong Panginoon. Mismong si Apostol Pablo nakasabing, nakikiusap ako. Amen. Nakikiusap si Apostol Pablo ngayon sa bawat isa sa atin. Na kung saan yung pong ating pong buhay, isuko na ngayon. Amen. Isuko na natin sa ating pong Panginoon. Kung meron ka pa na natitira ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating pong Panginoon, ang Diyos ay nakikiusap sa atin ngayon. Amen. Ano po sabi? Bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. Kaya ang nais ng ating Panginoon, isuko natin ang ating pong buhay para po tayo po ay makalakad sa banal na layunin ng ating pong Panginoon. Sa banal na layunin ng ating pong Panginoon upang maranasan po natin yung pinagpalang buhay. Sapagkat totoo ang nais ng ating pong Panginoon, lahat tayo dito ay makaranas ng pinagpalang buhay. Hindi ka mananatili sa kahirapan. Sapagkat ay tinawag ng ating Panginoon, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang mga mahihirap ay magsiyaman. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang mga makasalanan ay makalakat sa katuwiran. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang mga may karamdaman ay makaranas ng kagalingan. Ano ang pinauunawa? Lahat po tayo ay makaranas ng katagumpayan sa lahat ng uri ng sumpa na iniligay sa atin ng dyablo. At ito'y mararanasan natin kung tayo po'y magpapasakop sa ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Katanggap-tanggap na handog. Amen. Praise God. Hallelujah, Lord God. Tayo po'y magsilbing isa po maging katanggap-tanggap na handog. Tayo po'y maging acceptable offering to God. Amen. Ang sabi sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 6, 18 to 20. Iwasan ninyo ang immoralidad. Ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakasisira sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? At ipinagkakalob ng Diyos sa inyo, hindi nyo pag-aari ang inyong katawan. Amen? So, ibig sabihin tayo po yung templo ng Diyos na buhay. So, ibig sabihin, huwag na po tayo na kung saan ay lumakad pa sa immoralidad. Talikuran na natin yan. Lumakad na po tayo sa tamang landas na ipinagagawa sa atin po ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang ipinauunawa ng ating pong Panginoon, ang ating katawan ay templo ng Diyos na buhay. Ang ating katawan, naririto ang ating Panginoon. Sapagkat may salita ang ating pong Panginoon, ang sino man nasisira ng aking templo, ako ang wawasak.
Kaya kapag sinisira nyo ang templo ng Diyos na buhay, isang araw mararanasan nyo, wawasakin niya ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ang nananahan dito. Bakit po? Binili na kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen? Kaya kapag tayo gumagawa ng immoralidad, sino po napaparangalan? Ang dyablo. Pero kapag tayo gumagawa ng kabanalan, ang Diyos ang napararangalan. Amen? Kaya ito po'y mahigpit na itinatagubilin. Amen? Ialay nyo ang inyong buhay bilang isang katanggap-tanggap na handog sa ating pong Panginoon. Acceptable. Amen? 1 Peter 2, 4 and 6. Glory to God. Hallelujah. 1 Peter 2. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Praise God. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na spiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo. Praise God. Hallelujah. Sapagkat sinabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa Sion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito, our faith must be acceptable to God. Ang ating pong pananampalataya ay kinakailangan maging katanggap-tanggap sa ating pong Panginoon. Sapagkat ipinakikita po rito, na totoo ang nais ng ating pong Panginoon. Anuman ang iyong kalalagayan, anuman ang nais ng ating pong Panginoon na magawa po natin, mahirap maghandog sa ating pong Panginoon. Pero ang ating Diyos, siya po ay nagsasalita. Glory to God. Hindi mapapahiya ang sino mang sasampalataya sa Kanya. Kaya kung tayo po ay nandoon pa, meron pa sumasagay sa ating kaisipan, pero ang sabi po ng ating pong Panginoon, ang sino man natatawag sa ating Panginoon, ang sino man sasampalataya sa ating pong Panginoon, hindi ka bibiguin ng ating pong Panginoon. Hindi ka mapapahiya sa ating Diyos. Sapagkat alam ng Panginoon kung saan ka mahina. Pero kung ikaw ay magtitiwala sa ating Panginoon, sa iyong kahinaan, doon ka palalakasin ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ano po ang sabi niya po sa aklat po ng Romans 12? Praise God. 5 minutes na lang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ano po sabi niya sa Romans 12? Huwag kayong magsiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng ating pong Panginoon. So dito po ipinakikita. Upang tayo po magbago ang ating pong isip, magbago ang ating pong buhay, huwag na po tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. So, ibig sabihin kung ano po yung in, alam po natin na hindi kalugod-lugod sa ating pong Panginoon, huwag natin itong tularan. At ang ating pong tularan ay yung nais ng ating pong Panginoon na makalakad po tayo sa kabanalan na nais ng ating pong Panginoon. Sapagkat totoo po na ang tumawag sa atin ay banal, kaya dapat tayo magpakabanal. Ang tumawag sa ating pong Panginoon ay karapat-dapat na sambahin at panampalatayanan. Kaya huwag po tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. At ano po ang sabi ng ating pong Panginoon? Ang ating pong gawain ay ang Kanyang kalooban. Ano ang kalooban ng ating pong Panginoon? Kalooban ng ating pong Panginoon na ikaw po'y manampalataya? Kalooban ng ating Panginoon na ikaw'y manalangin? Kalooban ng ating pong Panginoon tayo po'y magpatawad? Magmahal, umunawa. Yan po ang kalooban ng ating pong Panginoon. Kapag ito ang ating pong gagawain, ginagawa mo na ang kalooban ng ating pong Panginoon. At ikaw ay nagpapasakop na sa ating pong Panginoon na ihahandog mo na yung buhay mo bilang isang handog na banal, kalugod-lugod. At kapag tayo ay tumalikod na sa gawa ng mundong ito, makikita nyo, magagawa nyo ang karapat-dapat. At ito ay yung nais ng ating pong Panginoon na ihandog po natin sa Kanya. Amen. Ito po yung nais ng ating pong Panginoon na magawa bilang tayo po ay pinili ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. So, ano ko na lang po, kayo na po bahalang magbasa dahil kulang na po ang oras, may graduation pa tayo. So, ang sabi to,
heavenly mindedness. 1 Peter 1:14-15. Huwag kayong maging makamundo o worldliness. Colossians 3:1-3. Magbago na ng espiritu, spiritual renewal. Efeso 5:10. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po may tungkulin bilang isang mananampalataya. Ang duty po natin ay sinabi sa aklat po ng 2 Corinthians 3:18. Ang kalooban ng Panginoon o God's will, Efeso 6:6. So in conclusion, glory to God, hallelujah. Ang sabi po sa aklat po ng 1 Corinthians, glory to God. 1 Corinthians, in conclusion po, 1 Corinthians 2:9-11. Glory to God, hallelujah. Amen. Wala nakakalam sa iniisip ng isang tao maliban sa Kanya. Hallelujah, Lord God. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga. Hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So ibig sabihin, ipinakikita po rito ni Apostol Pablo, kung mai-o-offer po natin ang ating pong buhay sa Diyos. Kung magagawa po natin na ito po'y magiging kalugod-lugod sa ating pong Panginoon, ang pangako ng ating pong Panginoon, glory to God, hindi pa nakikita ng inyong mga mata. Hindi pa naririnig ng tainga. Glory to God. Hindi pa sumasagi sa ating pong mga isip ang gagawin sa ating po ng ating pong Panginoon. Maaari may nakalaan sa inyo na magagandang bagay. Maaari merong premyo ang ating Panginoon sa lahat ng susunod sa Kanya. Maaari merong inihanda na kung saan malaking gantimpala sa lahat ng tao na mai-o-offer ang Kanyang buhay sa ating pong Panginoon. Kaya ang Diyos ay nangangako. Maaari meron kang inaasahan. Maaari meron ka sa iyo na labanan. Pero dahil ginagawa mo na sundin ang kalooban ng ating pong Panginoon, magugulat ka na lamang kapag ipinakita ng ating pong Panginoon ang Kanya pong sinalita. Glory to God. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang maghahayag sa lahat ng mga nakikinig sa ating pong Panginoon. Sa lahat ng mga sumusunod sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos alam kung ano ang ating pinagdadaanan. Ang Diyos ay meron siyang nais na gantimpala para sa iyo. Kung tatalikuran mo ang mga gawa ng laman at may ihandog mo ang iyong buhay sa ating Panginoon bilang hain at kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Hindi pa nakikita ng ating mata. Amen. Hindi pa natin naririnig. Hindi sumasagi sa ating isip. Pero darating ang isang araw, maa-amaze ka sa gagawin sa iyo ng ating Panginoon. Hinihintay ng ating Panginoon na i-offer mo ang iyong buhay bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa ating Panginoon. And this is your best offering to God. Amen. Huwag na tayong tumakbo, makisabay pa. Huwag na tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kundi ang gawain natin yung mga bagay na nakalulugod sa ating pong Panginoon. At magagawa mo kung ano ang kalooban ng ating pong Panginoon. Offer ourselves as a living sacrifice. Amen? Praise God, hallelujah. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. O, napakabuti niyo po, Panginoon. Lord God, salamat po sa mga salita mo, Panginoon. Lord God, na iyo pong ibinigay sa amin pong kalagitnaan. Totoo nga po, Panginoon, kami po ay kinahabagan mo. Kaya nais mo, O Diyos, na maialay po namin ang aming pong buhay sa iyo. Bilang isang buhay, banal, at nakalulugod sa iyo, Panginoon. Lord, hindi ka nagkamali ng iyo pong mga tinawag. Pero ikaw ay patuloy na nagpapaalala sa bawat isa na iyo pong mga anak na pinili at tinawag sapagkat kami po'y binayaran mo. Ikaw na po ang may pag-aari sa amin. Kaya bilang ikaw ay may pag-aari sa amin, Panginoon, kami po, O Diyos, ay magpasakop po sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa lahat po ng ipong mga anak na naririto, Panginoon. Lord, dalangin ko po saan man sila, Panginoon, may kabigatan. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, dakilang Ama, maaari ikaw pinaghahanap, Panginoon. Maaari ikaw pinagnanasa na maranasan po nila, dakilang Ama, ang katagumpayan. Pero ang nais mo, Panginoon, maialay po namin ang aming pong buhay sa iyo. Magawa po namin ang nararapat bilang tinawag at pinili upang kami po'y maggamit mo, Panginoon, sa ikaluluwalhati ng iyong pong pangalan. Kaya Lord, dalangin ko po sa lahat po ng naririto. Kung may dumaranas ng kasakitan,
maranasan po nila ang kagalingan. Kung merong nakararanas, Panginoon, ng mga financial problem, Panginoon, maranasan po nila ang katugunan mo, Panginoon. Sapagkat ikaw po may pangako, buwat sa iyong kayamanan di nauubos, Panginoon, ipagkakaloob mo, ibibigay mo ang lahat ng aming pong mga pangangailangan. Kaya, O Diyos, maraming pong salamat. Tanging ikaw po lamang ang maparangalan, madakil at maluwalhati, sapagkat ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming katagumpayan, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming Diyos na tapat at totoo na tumawag sa amin upang maranasan po namin ang pinagpalang buhay. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyo pong papurit parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God.